Kumpiyansa ang gobyerno ng Pilipinas na maaabot natin ang target na GDP para sa taong ito. Pero ano bang ibig sabihin yan para sa ordinaryong Pinoy? Ramdam ba ni Juan de la Cruz sa mga sinasabi ng numero? Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Sa natitirang 2 buwan ng taon, abot kamay na nga ba ang target na estado ng ekonomiya ng bansa para sa 2023? Nitong third quarter, naitala ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa 5.9%. Dahil dyan, ang average GDP ng bansa mula Enero hanggang Setyembre ay nasa 5.5%. Ano nga ba muna ang GDP at paano ito nakakaapekto sa mga Pilipino? Ang Gross Domestic Product ay ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalilikha ng isang bansa. Mas mataas ang GDP, mas malaki ang dagdag na kita sa mga negosyo. Mas marami ring trabaho dahil nga masiglang ekonomiya at maraming nabebentang produkto at serbisyo. Para sa taong ito, ipinako ng Administrasyong Marcos ang GDP target nito sa 6 hanggang 7%. Mas mababa nga lang yan sa naitalang GDP ng Pilipinas noong 2022 na nasa 7.6%. Ayon sa isang ekonomista, mas mababa man, sapat na raw ito para tumaas ang kita ng bansa at maiahon na ang mga negosyo mula sa pagkalugi sa pandemya. Ay, ibig sabihin lumalago pa rin, Shaila. Na importante, nag-normalize na kasi wala na tayong large lockdowns. Mas nagiging productive na sila. Marami ng anak buhay, maraming kita. So maraming panggastos, maraming taong umaangat sa kahirapan. Maraming mga businesses, maraming industriya, no, na nagbo-boom. Pero para mas maramdaman ng ordinaryong Pilipino ang paglago ng ekonomiya, importanteng matugunan ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bagay na sinusolusyonan na raw ng pamahalaan. The Interagency Committee on Inflation and Market Outlook remains vigilant against emerging supply shocks in the market to ensure timely and well-grounded policy recommendations on mitigating inflationary pressures. Para naman makamit ang target GDP, makakatulong dito ang mabilis na paggastos ng pondo ng gobyerno. The national government agencies, departments did not spend much. So after that, of course, the president is very well on top of all this. We asked all the agencies to do their catch-up plans. Mag-hire yan ng maraming tao. Pagka yung mga proyekto, yung kalsada yan, mga tulay, mga airports, magbibigay din sila maraming kabuhayan. Yung mga nagsusupply, no? Yung sa private sector, syempre, bibilihan ng mga materyales, di ba? Lahat ng klaseng materyales sa iba-ibang infrastruktura, mula sa sementos. Para naman may dagdag na pampondo sa mga proyekto ng gobyerno, pinaplansya na ng economic managers ang mga dagdag buwis tulad ng value-added tax o VAT sa mga digital services, sweet and beverages at junk food, pati na rin ang excise tax sa single-use plastics. Ang NEDA naman sinisikap na rin padaliin ang mga proseso at requirements para mas mabilis maipatupad ang proyekto ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.